Breaking news mga kabayan, isang Hamas commander na itumba na ng Israel. Ang masaklap pa, ito ay nagtratrabaho bilang isang United Nations aid worker. Pangalawang breaking news, Malaysia, Indonesia at Vietnam sumali na sa BRICS. At ang panghuling breaking news, Saudi Arabia sumali na sa joint naval exercises na ginagawa ng Iran. At yan ang alamin natin sa JP's Amazing Stories. Apat na bansa sa Southeast Asia ang naging partner countries ng BRICS. Ito ay isang grupo ng mga umuusbong na ekonomiya na nakikita bilang isang counterweight sa kanluran. Ang sinasabing apat na bansa ay ang Malaysia, Indonesia, Vietnam at Thailand. Sa isang post sa X noong Miyerkules, sinabi ng BRICS Info account na 13 mga bansa ang idinagdag sa alyansa bilang mga kasosyong bansa. Ang iba pang 9 na bansa ay Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Nigeria, Turkey, Uganda at Uzbekistan. Hindi sila ganap na miyembro ng grupo na itinatag noong 2006, ngunit ang mga bansang bumuo nito ay ang mga bansang Brazil, Russia, India at China. Sumali ang South Africa noong 2010 habang naging miyembro ng BRICS ang Egypt, Ethiopia, Iran at United Arab Emirates ngayong taon. Ang mga miyembro ay kumakatawan sa mahigit $28.5 trillion o humigit kumulang 28% ng pandaigdigang ekonomiya. Ang taunang BRICS Summit ay gaganapin sa Kazan na isang city sa Russia mula October 22 hanggang October 24. Ayon sa Foreign Affairs Minister ng Malaysia na si Muhammad Hassan, maaari na daw ngayong ma-enjoy ng Malaysia ang mas magandang trade opportunities. Sa iba pang mga balita, nagsagawa ng military exercise ang Saudi Arabia kasama ang Iran at iba pang bansa kamakailan lang sa Sea of Oman. Ang dalawang Middle East rivals na matagal nang sumusuporta sa magkasalungat na panig sa buong rehiyon ay pinutol ang kanilang diplomatic ties noong 2016. Gayunpaman, ang Iran na pinangungunahan ng Shia at ang karamihan sa Sunni na Saudi Arabia ay nagpatuloy ng ugnayan noong nakaraang taon sa ilalim ng isang surprise deal na binanggit ng China. Ayon kay Brigadier General Turki Al-Malki, ang Royal Saudi Naval Forces ay nakapag-conclude kamakailan ng isang joint naval exercise kasama ang Iranian Naval Forces at iba pang mga bansa sa karagatan ng Oman. Ito ay naganap matapos sabihin ng official Iranian news agency na ang dalawang dating magkalaban ay nagpaplano na ngayon ng joint military drills sa Red Sea. Ayon pa sa commander ng Iran's Navy na si Admiral Shahram Irani, hiniling daw ng Saudi Arabia na mag-organisa sila ng magkasanib na pagsasanay sa Red Sea. Ngunit noong Miyerkules ay sinabi ni Malki na wala daw anumang exercise ang ina-address sa mga panahong ito. Ayon naman sa Iranian state media, noong Linggo, ang Iran daw ay bahagi ng military drill sa hilagang bahagi ng Indian Ocean. Kasama din nito ang Russia at Oman, pati na rin ang 6 na observer country kabilang na ang Saudi Arabia. Mula noong Nobyembre, ang mga rebelding Houthi na suportado ng Iran ay nagsagawa ng kampanya ng mga pag-atake laban sa mga barko sa Red Sea at Gulf of Aden, kung saan masasabi natin na pagpapakita ito ng pakikiisa sa mga Palestinian sa panahon ng nagaganap na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza. Samantala, sa iba pang anggulo ng mga balita, sinabi ng militar ng Israel noong Huwebes na pinatay nito ang isang commander ng Hamas na nakibahagi sa pag-atake noong October 7 ng nakaraang taon sa katimugang bahagi ng Israel, at ito ay nagtatrabaho din daw para sa United Nations Aid Agency sa Gaza Strip. Ang ahensya ng United Nations Relief and Works Agency o kilala din sa acronym na UNRWA ay inakusahan ng Israel na mayroong maraming empleyado at doble nito ang bilang ng miyembro ng Hamas at iba pang mga armadong grupo. Ayon sa UN, matapos ang investigasyon,
Noong Agosto daw ay siyam na kawani ng UN RWA ang posibleng sangkot sa mga pag-atake noong October 7. Ayon sa militar ng Israel, si Muhammad Abu Itiwi ay napatay noong Miyerkules. Sinabi nito na siya ay isang commander ng Hamas at nasangkot sa pagpatay at pagdukot sa mga sibilyang Israeli. Sinabi rin nito na siya ay nagtatrabaho sa UN RWA mula noong Hulyo ng 2022. Napatunayan naman ito dahil ang kanyang pangalan ay lumabas sa isang listahan ng mga empleyado ng nasabing ahensya. Sinabi nito na ang pangalan ni Itiwi ay kasama sa isang liham na natanggap ng United Nations Relief and Works Agency mula sa Israel noong Hulyo, kung saan kasama ito sa listahan ng 100 kawani na di umano ay miyembro din ng mga armadong grupo, kabilang ang Hamas. Ayon kay Juliet Tuma, ang United Nations Relief and Works Agency Commissioner General ay tumugon daw kaagad sa liham na iyon na nagsasaad na ang anumang paratang ay seryoso nilang iimbestigahan. Hinimok niya ang pamahalaan ng Israel na makipagtulungan sa ahensya sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang impormasyon upang siya ay makapagsagawa ng aksyon. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Ito ang Longtian Airfield, isa sa pinakamalapit na mga base ng PLA Air sa Taiwan, at ito ang mga Soviet-era J-6 fighter jets na may NATO codename na Farmer. Bagaman tinitingnan natin ang mga jet na mula pa noong 1950s, hindi tayo nasa gitna ng Cold War, kundi sa kasalukuyang panahon ng China. At hindi ito simpleng mga lumang eroplano, kundi fully fledged attack drones. Sa loob ng cockpit, walang mga piloto, puro computers at kumukutitap na mga ilaw lamang. 500 meter ang layo sa hilaga, may mga 300 na J-6s na nakapila sa rampahan ng land airfield at ilang milya lamang ang layo, may mga dosenang nakaparada sa labas ng isang gusali. Ngunit bakit? Ang maikling kwento ay ito ang pasilidad kung saan nangyayari ang conversion. Ang Luan Airfield ay kung saan itinatago ang mga jet na hindi pa nababago, at ang Longtan Airfield ay isa sa ilang mga base ng hukbong panghimpapawid kung saan nakabase ang mga jet. At sa kaswerte ang palad, ang karamihan sa mga base na ito ay pinakamalapit sa Taiwan. At ito ay mahalaga sa pag-unawa sa role ng mga drone na ito sa isang posibleng pagsakop sa isla. Mula sa perspective ng China, ang mga drones na ito ay maaaring maging bahagi ng unang wave ng pagsakop sa Taiwan. Ang paggamit ng mga drone bilang pang-akit para sa mga depensa ng Taiwan o para sa mga kamakazi attacks o kahit sa mga risky ISR missions ay malaki ang maitutulong sa PLA sa paggamit ng mga platform na ito sa buong Taiwan Strait. Ngunit bago tayo mag-dive deep sa kanilang role, tingnan muna natin kung ano ang kaya ng mga eroplanong ito. Ang J-6 ay esensyal na isang replika ng Soviet MiG-19. Habang ang Soviet Union ay tumigil na sa produksyon noong huling 1960s, patuloy na ginawa ng China ang mga ito hanggang sa kalagitnaan ng 1980s. Sa mahigit 3,000 na nagawa, tinatayang 1,000 pa rin ang nasa operational conditions. Noong April 2022, humigit kumulang na 600 na J-6 jets ang na-convert sa mga UAVs. Ngunit maaaring mas mataas pa ang aktwal na bilang. Ang mga eroplanong ito ay teknolohiyang luma, ngunit hindi nila kailangang maging advanced. Sa kabaligtaran, ang kanilang kasimplehan sa kasong ito ay isang mahalagang kalamangan. Ang unmanned na kalikasan ng mga UCAV na ito ay nag-aalis ng pangangailangan para sa mga safety checks na kinakailangan para sa mga piloted na eroplano. Karagdagan pa, ang kanilang kasimplehan ay nagre-resulta sa mas kaunting mga gumagalaw na parte at mas kaunting komplikasyon na nagbubunga ng mas kaunting pangangailangan sa pagpapanatili at pagkukumpuni kumpara sa mas advanced na mga eroplano. Halimbawa, kulang ang mga jet na ito sa onboard radar at pinapatakbo ng dalawang medyo simpleng mga makina mula noong 1950s na bawat isa ay nagpoprodukta ng humigit kumulang na 25 cons ng thrust. Sapat ito upang itulak ang jet sa supersonic na mga bilis at magdala ng hanggang 1,000 lb ng ordinansa
sa loob ng operational range na 350 miles. Ang mga J-6 UAVs ay maaaring magdala ng iba't ibang mga armas, kabilang ang PL-5 air-to-air missiles, anti-runway bombs, at unguided rockets. Ilan sa mga jet na ito ay maaaring muling gamitin para sa mga misyon ng intelligence na nagpapatupad ng risky reconnaissance operations. Ang conversion ng mga lumang fighter sa mga UAV ay nag-aalok ng maraming mga benepisyo. Ang mga converted na jet na ito ay nagpapanatili ng range, payload capacity, maneuverability, at bilis ng kanilang man counterparts na ginagawa silang epektibo at nagbabawas ng panganib ng mga casualties. Karagdagan pa, ang proseso ay medyo straightforward at ang mga misyon ay maaaring i-automate at suportahan ng specialized software na nagbabawas ng pangangailangan para sa mga human operators. Gayunpaman, kung saan hindi maaaring mabawasan ang partisipasyon ng tao ay sa pakikinig sa isa't isa. Ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga eroplanong ito ay itinuturing na bahagi ng potensyal na pagsalakay sa Taiwan ay dahil sa kanilang mga base. Ang karamihan sa mga walang tao na J-6 drones ay nakastation sa mga airfield ng PLAAF na pinakamalapit sa Taiwan. Sa madaling salita, ang PLAAF ay tumutukoy sa mga airfield kahit na ito ay mas katulad ng mga airbase. Ang mga satellite image ay nagpapakita na ang mga drone na ito ay pangunahing nakaimbak sa dalawang pangunahing base, ang Longgen at Huan. Ang Longgen ay matatagpuan ng humigit kumulang na 140 miles mula sa Taipei, ang kabisera ng Taiwan, habang ang Huan ay matatagpuan ng 190 miles mula sa Gung, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Taiwan at logistical hub. Ang lapit ng mga drone na ito sa Taiwan ay mahalaga sa pag-unawa sa kanilang kahalagahan sa isang potensyal na pagsalakay. Sa simula, kahit na ang kanilang limitadong operational range na 350 miles, ang lapit ay nagbibigay daan para sa paglulunsad ng maramihang wave ng mga drone nang walang pangangailangan para sa aerial refueling o iba pang logistical complexities. Ang strategic na posisyon na ito ay nagbibigay kakayahan sa mga drone na mag-hover, mag-reorganize at maglunsad ng coordinated na mga atake ng mabilis. Bukod dito, ang presensya ng J-6 drones malapit sa Taiwan ay lumilikha ng kalituhan at pagkalito, habang ang mas advanced na mga eroplano tulad ng J-11 o J-20 ay mag-trigger ng agarang alarma sa air defenses ng Taiwan. Ang long-term na presensya ng J-6 drones na kasalukuyang ginagamit para sa training purposes ay maaaring lumitaw na mas hindi kaaya-aya. Ang mga drone na ito ay madalas na ginagamit bilang mga target sa training at napapansin na lumilipad kasama ang managed jets na lalong nagpapalabo sa kakayahan ng Taiwan na magkahiwalay sa pagitan ng mga training exercises at aktwal na combat operations. Sa kaganapan ng isang pagsalakay, ang kakayahang malito at magpaliban ng mga depensa ng Taiwan ay maaaring maging isang kritikal na kalamangan mula sa perspektibo ng China. Ang mga J-6 UCAV drones ay maaaring maglaro ng isang defensive na role sa pamamagitan ng pagkilos bilang isang kalasag upang protektahan ang mataas na halaga ng mga ari-arian tulad ng manned fighter jets o strategic bombers. Ang mga jet na ito ay may kakayahang mag-cruise sa mataas na subsonic speeds na nagbibigay daan sa kanila na lumipad sa malapit na proximity sa mas advanced na mga eroplano. Ang taktikang ito ay maglalaman ng mga drone na tumatanggap ng mga tama mula sa air defenses ng Taiwan, habang lumilikha rin ng kalituhan sa radar ng Taiwan sa pamamagitan ng paghalo sa mas mataas na halaga ng mga platform. Mula sa perspektibo ng mga military strategies ng China, ang bait-out strategy na ito ay nag-aalok ng dalawang pangunahing kalamangan. Ang unang wave ng mga drone ay magbubunyag ng apoy mula sa Taiwanese aerial defenses na nagpapahina ng ammunition at nagpapakita ng lokasyon ng mga unit ng Taiwan sa anti-radiation missiles. Pangalawa, ang mga unit ng Taiwan na nakikipag-engage sa kanilang mga target ay na-expose na nagpapakita ng kanilang lokasyon sa anti-radiation missiles o kahit na direktang pakikipag-ugnayan mula sa J-6 UAVs.
Ang isa pang paggamit ng J6 UAV ay maaaring upang magsagawa ng aerial attacks sa mataas na panganib na mga target. Kahit na technologically outdated, ang sheer na bilang ng mga drone na ito ay nangangahulugan na ang mga puwersa ng Taiwan ay kailangang makipagkumpetensya sa mga wave ng daan-daang J6 ng sabay-sabay. Ang swarming tactic na ito ay ideal para sa pag-overwhelm ng isla na may potensyal na higit sa 1,000 J6 drone na nakastation malapit. Ang mga drone na tumatagos sa air defenses ng Taiwan ay maaari ring gamitin direkta laban sa mga target sa isla. Ang payload ng mga eroplanong ito ay nagpapahintulot sa kanila na magdala ng mga bomba at iba pang mga armas na maaaring gamitin laban sa mga target. Mayroon ding isa pang aspeto na dapat isaalang-alang, ang tinatawag na estratehiya ng sakada na ipinahayag ni Daniel Rice sa isang role para sa Mitchell Institutes of Aeronautics. Mayroong mahalagang katangian ang mga air-based na tahanan ng mga J6 UAV, ang mga matitibay na silungan. Ayon kay Rice, gamit ang analogiya ng mga sikada, maaaring ang mga silungang ito ay mga incubator kung saan itinatago ang mga J6 para sa mahabang panahon at pagkatapos ay ginagamit para sa isang pagsalakay sa Taiwan. Ipinapakita ng mga larawan mula sa satellite na ginagamit nga ng mga J6 ang mga matitibay na silungan na nagpapakita ng mga J6 UAVs na nagtataksi papasok at palabas ng mga pasilidad na ito. Ang pagsusuri sa mga larawan mula sa satellite ni Rice ay nagpapakita ng malaking pagtaas sa konstruksyon ng mga matitibay na silungan simula noong 2008. Lalo na, tinatayang mayroong kabuuang 126 na matitibay na silungan ang 5 airbase sa loob ng 250 miles radius. Bagaman para sa modernong mga eroplano, ang bilang ay isang matibay na silungan para sa isang eroplano, hindi ito maaaring maging kaso para sa J6 UCAV. Ang mga modernong eroplano ay mas malaki kaysa sa mga legacy jets. Halimbawa, ang J11 ay may halos 2 beses na wingspan ng J6. Ang mga unmanned planes ay nangangailangan din ng mas kaunting maintenance at paghahanda ng flight kumpara sa manned aircraft na nagpapahintulot sa mas simpleng mga gawain sa loob ng mga silungan at mas mahabang mga panahon ng imbakan sa pagitan ng maintenance. Iminumungkahi ni Rice na kung ang bawat silungan ay maaaring mag-accommodate ng 3 UAVs, maaaring ma-forward position ng mga puwersang Chinese ang humigit kumulang na 300 na eroplano. Matapos ipadala ang unang wave ng mga J6 UAVs, maaaring gamitin ang mga silungang ito para sa preposisyon ng mataas na halagang mga eroplano na mas malapit sa baybayin na nagtatago sa kanila mula sa mga sistema ng maagang babala ng US at Taiwan. Karaniwan, ang mga eroplanong ito ay batay sa mga patlang ng Eastern Theater Command na matatagpuan sa mas malalim na inland. Tulad ng isang sikada na naghihintay ng kanyang oras sa ilalim ng lupa bago lumabas, maaaring mas strategically position ang mga J6s, handang ilunsad sa aksyon kapag tama na ang oras. Ang paggamit ng mga legacy aircraft upang magsilbing pain para sa mga bagong anti-air systems ay hindi bago. Sa panahon ng tunggalian sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan sa pinagtatalo ng rehiyon ng Nagorno-Karabakh, ginamit ng Azerbaijan ang mga converted unmanned 1950s AN-2 crop dusters bilang mga paint drones upang tuksuhin ang mga air defense ng Armenia at ilantad sila sa mga counter-strike mula sa naghihintay na mga bala o mga anti-radiation missile na inilunsad mula sa iba pang mga platform na may mataas na halaga. Upang palalain ang sitwasyon, ang mga AN-2 ay nilagyan ng mga bomba na ginagawa silang isang pangunahing target para sa mga depensa o kung hindi man ay isang banta sa iba pang mga layunin kung hindi sila haharapin. Bago ang tunggalian, mayroong 61 na mga platform ang Armenia, ngunit sa katapusan ng tunggalian, tanging 26 na eroplano lamang ang maaaring makita. Nagtagumpay ang estratehiyang ito para sa Azerbaijan na nagpapahintulot sa kanila na makamit ang kanilang layunin na makontrol ang rehiyon
ng Nagorno-Karabakh. Ang pagsubaybay sa mga kilos ng mga eroplanong ito at ang paggalaw papasok at palabas ng mga matitibay na silungan ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na paraan upang subaybayan ang mga lihim na pagtatayo na ginagamit sa pagsalakay sa isla. Ang paggamit ng mga legacy fighter jets tulad ng J-6 sa isang potensyal na pagsalakay sa Taiwan ay maaaring magbigay sa PLA ng ilang mga kalamangan. Kasama dito ang kakayahang tuksuhin ang mga air defense ng Taiwan at maging magpatuloy ng direktang mga atake sa Taipei. Ang effectivity ng katulad ng mga taktika ay ipinakita sa panahon ng tunggalian sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan sa pinagtatalo ng rehiyon ng Nagorno-Karabakh na nagpapatunay na hindi lamang teoretikal ang mga estratehiyang ito, kundi aktibong sinusubok at ipinapatupad sa battlefield na may kapansin-pansing mga resulta. Bukod pa rito, ang paggamit ng mga taktikang ito ay maaaring maglingkod bilang isang sistema ng maagang babala para sa Taiwan na nagpapahintulot sa kanila na makakita ng mga potensyal na pagtatayo ng maaga at mas mahusay na maghanda para sa depensa ng isla. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring isaalang-alang na suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming Patreon at pagsali sa aming komunidad sa Discord kung saan kami ay nakikipag-usap tungkol sa mga usaping pang-geopolitika. Maraming salamat muli at umaasa kami na makita ka sa susunod na video. Paalam!